Sa ilalim ng nagbabagang sikat ng araw, patuloy na humihiwa ang araro sa lupa. Pawis na pawis si Pedro habang iginigiya ang kalabaw sa malawak na bukirin. Pedro! Pedro, tama na yan! Sumilong ka na muna at mananghalian. Sandali lang! Itatali ko lang si kalakihan. Bakit ka ba pumunta rito? Ang tindi ng init. Alam mo namang hindi kita pababayaang magutom. Tara, doon na tayo sa kamalig. Sige. Ay, naku, mainit nga talaga. Siya nga pala. Paborito mo, pritong tilapia at kamatis. Nilagyan ko pa ng panda ng kanin para mas mabango. No, salamat talaga. Alam ko kung paano ako binihiyaan ng Diyos ng ganito kabuting asawa. Huwag kang mag-alala. Magkasama tayong haharap sa hirap at ginhawa. Yan ang pinangako natin sa isa't isa, di ba? Oo nga. Kahit gaano kahirap ang buhay, masaya ako dahil kasama kita. Ang sarap ng luto mo . Parang nawala ang pagod ko. Kumain ka ng marami. Alam kong mahirap ang trabaho mo. Minsan naiisip ko, hanggang kailan kaya tayo ganito? Huwag kang mag-alala, mahal. Darating din ang araw na magkakaroon tayo ng sarili nating lupa para sa ating kinabukasan. Basta magkasama tayo, kaya nating lampasan ang lahat ng pagsubok. Sa kanilang simpleng tanghalian, natagpuan nila ang isang sandali ng kapayapaan. Ang init ng araw sa labas ay natabunan ng init ng kanilang pagmamahalan. Heto, ibinalot ko yung natira. Maaari mo pang baunin yan mamaya. Salamat sa pagkain, mahal. Ang sarap talaga. Ingat ka sa pag-aararo, ha? Huwag masyadong magpapapagod. Ikaw din. Huwag kang magpapalipas ng init sa labas, ha? Hintayin mo ko mamayang gabi. Huwag kang mag-alala. Sa gitna ng kanilang hirap, isang simpleng tanghalian ang nagbigay ng lakas at pag-asa sa mag-asawang Pedro at Rosa. Sa bawat tahimik na sandali na itatatag nila ang pundasyon ng kanilang pangarap, ang pangarap na mas magandang bukas. Sa pagbalik ni Pedro sa bukid, dala-dala niya ang lakas ng loob mula sa pagkaing inihanda ng kanyang asawa. Pati na rin ang init ng pagmamahal na nagbibigay sa kanya ng lakas upang ipagpatuloy ang mahirap na buhay na magsasaka. Sa likod ng mga ulapa, patuloy na sumisinag ang araw. Sa bukirin, saksi ang tahimik nilang pagmamahalan. Si Rosa naman, umalis na naglakad sa pilapil, pabalik sa kanilang bahay. Pagdating nila roon ay... Bakit po kayo nandito, Don Marcelo? Nasaan ang partikosali? Nag-araro ang asawa mo sa bukid pero wala man lang kayong ibinigay sa aming bahagi. Don Marcelo, konti lang po yung naani namin. Kulang pa nga po sa binhi para sa susunod na taniman. Huwag mo kong pinaglololoko. May nakita ang mga tauhan ko. 15 sako ang inanin ninyo. 10 sako ang kukunin ko. Hindi ako alis rito hanggat hindi ko nakukuha ang parte ko. Pero Don Marcelo, paano na po kami? 5 na lang ang matitira sa amin. Hindi po sapat yun. Vicente! Ramon! Kunin ninyo ang mga sako! Sige, boss. Sandali lang po. Don Marcelo, maawa po kayo. 5 sako na lang ang kunin ninyo. Kukulangin po talaga kami. Tumabi ka kang babae ka! Tabi! Problema na ninyo yan. Paano kayo makakakuha ng bini? Hindi ko na problema yon. Dapat inisip nyo yan bago nyo itago ang ani! Hindi naman po namin tinatago. Totoo pong maliit lang ang ani ngayong taon. Paano na po ang kakainin namin, Don Marcelo? Kayo mga magsasaka! Pare-pareho kayo ng dahilan. Kung ayaw ninyo magtrabaho sa aking bukid, marami pang ibang handang magpakahirap
kapalit sa inyong lugar. Don Marcelo, pakiusap po. Tapos na ang usapan. Vicente, Ramon, tapusin na yan! Habang pinanunood ni Rosa ang pag-agaw ng kanilang mga ani, bawat sakong isinasakay sa lumang fiera, parang piraso ng kanilang pangarap. Sa di kalayuan, naririnig pa rin ang kaluskos ng mga dahon ng mga palay sa bukid na parabang nakikiramay sa lungkot ng nangyari. Naiwan si Rosa na hawak ang palad niyang pinampahid sa mga luha. Iniisip kung paano sasabihin kay Pedro ang naganap. Kinahapunan, pag-uwi ni Pedro sa kanila, dumiretso agad ito sa kamalig at napansin ang mga nawawalang sako ng palay. Agad nitong tinawag ang asawa. Rosa! Rosa! Nasaan ang mga palay? Pedro, mahal, Anong nangyari? pumunta dito si Don Marcelo kanina. Kinuha niya ang 10 sako. Hindi ko na napigilan. 10 sako? 15 lang ang inani natin. Paano na tayo nito? Pinilit ko namang makiusap. Nagmakaawa ako. Pero wala siyang pakialam. Para siyang walang puso. Hindi niya alam ang hirap ng pag-aararo sa ilalim ng araw. Hindi niya naramdaman ang sakit ng kamay sa likod natin. Katiwala lang siya pero kung umasta siya, Pinagbantaan niya pa tayong papalitan. Kung hindi tayo susunod, ano pa bang magagawa natin, mahal? Sino yan? Ay, Pedro Rosa, may balita! anong nangyari, Mang Kondrato? May aswang daw sa kabilang baryo. Kagabi, may isang mag-asawa na sinalakay. Kaya mag-iingat kayo. Magsara kayo maigil ang pinto. Baka dito sumulpot ang aswang. Diyos ko po. Sige na, aalis na ako. Kailangan ko pag balaan ang iba. Kahit natatakot ako, pupuntahan ko sila. Kung hindi lang masama. Kung hindi lang talaga masama. Pero minsan iniisip ko na sana mga aswang na yan, sila na lang sana ang kumuha kay Don Marcelo para matapos na ang paghihirap natin. Pedro, huwag mong sabihin yan. Rosa, Pero, naiintindihan kita. habang nangingibabaw ang takot sa baryo, patuloy na sumisidi ang galit at hinanakit ng mga magsasaka. Ngunit sa dilim ng gabi, sino nga ba ang kinatatakutan? Ang aswang o ang mismong kasamaan ng tao? Sa labas, unti-unting lumulubog ang araw, nagdadala ng dilim sa paryo. Ang hanging dumadaan sa kamalig ay parang nagdadala ng bulong at takot at pangamba. Sa loob ng bahay ni na Pedro at Rosa, ang 5 sakong natira ay parang tumatawa sa kanilang kawalang kalayaan o kakayahang labanan ang hustisya. Ang pangarap nila magkaroon ng magandang buhay para mga butil ng palay na unti-unting dumudulas sa kanilang mga daliri. Sa gitna ng gabing yun, habang nakahiga sa kanilang simpleng banig, magkayakap ang mag-asawa. Hindi nila alam kung ano ang mas katatakutan, ang mga aswang na sinasabing gumagala sa dilim o ang mga taong tulad ni Don Marcelo na walang awang nangangahas na kunin ang kanilang kabuhayan. Kinaumagahan, galing si Pedro sa kanilang bahay at nadaanan niya si Mang Pilo na sa pilitang kinukuha ni Don Marcelo ang parte nito sa inaning palay. Halos mapaiyak na itong nakikiusap na wag munang kumuha ng parte. Kasi 10 kabang palay lamang ang inanin to. Luging-lugi talaga ang matanda sa pagsasaka sa palayan.
Don Marcelo, maawa po kayo. 10 kaban lang po ang naani namin. Akin ang kalahating yan. 5 para sa akin, 5 para sa'yo. Pero Don, paano na po ang pambili ng pinhe? Paano ang kakainin ng mga apo ko? Hindi ko na problema yan. Sino bang may-ari ng lupang sinasaka mo? Sandali! Oh, sino ka naman? Bakit? Kayo ba may-ari? Katiwala lang naman kayo ah. Anong sinabi mo? Tama ang narinig ninyo. Katiwala lang naman kayo pero kung umasta kayo, parang kayo ang tunay na may-ari. Mag-iingat ka sa bibig mo, Pedro. Baka bukas wala ka ng masaka. Ganyan ba kadali sa inyo? Hindi nyo malang inisip ang hirap namin. Ang pawis na pumapatak sa amin sa bukid. Tapos ngayon, kung kailan na pese ang tanim namin, saka nyo po kami sisikilan? Vicente! Ramon! Kunin na mga palay! Ngayon din! Pedro, tama na. Hayaan mo na. Hindi Mang Pilo, may hangganan din ang kasama nila. Hindi pwedeng magpatuloy tayong api-api na ganito. Hangganan! Gusto mo bang makita kung nasaan ang hangganan? Bukas wala ka ng lupa. Ipasasaka ko sa iba. Tama na, Pedro. Tama na. Pamilya ko nakasalalay dito. Vicente, dalian mo na! 5 kaban at pasalamatan niyo ko dahil hindi ko kukunin lahat. Sa gitna ng bukid, tumatayo ang araw bilang saksi sa isa na namang pang-aapi. Ang hanging dumadaan na nagdadala ng hikbi at buntong hininga ng mga magsasakang walang magawa kundi tanggapin ang kanilang kapalaran. Ang mga palay na kanilang pinagpawisan unti-unting nawawala sa kanilang paningin kasabay ng pagkawala ng dignidad at pag-asa. Sa mga sandaling yun, ang galit sa mga mata ni Pedro ay sumasalamin sa sama ng loob ng buong baryo. Ang mga luhang tumutulo sa mata ni Mang Pilo para bang mga patak ng ulang nagbabadya ng isang bagyo. Isang bagyo ng pagbabago na hindi mapipigilan ang darating. Tingnan mo sila, Mang Pilo. Para silang mga lobo na nangunguha ng pagkain ng iba. Ang hirap, Pedro. Ang hirap. Hindi na dapat tayo magpatuloy sa ganito. Kailan lang si Aling Shoni nawala ng pambili ng gamot dahil kinuha ang lahat ng palay nila. Tapos si Tasha, ang anak. Kung hindi lang. Kaya nga po may paraan pa, Mang Pilo. Sa DAR tayo pupunta. Sa DAR? Department of Agrarian Reform? Oo. Hindi legal ang ginagawa niya. Walang resibo. Sapilitan pa. Katiwala lang naman siya pero kung umasta. Pero, malakas si Don Marcelo. Kaibigan niya ang mga pulis, ang mga opisyal. Pero mas malakas ang batas. At mas marami tayo kung magkakaisa tayong lahat. Paano kung palayasin tayo sa lupang sinasaka natin? Hindi niyo magagawa yan ng basta-basta. May karapatan tayo. Pupulongin natin si Mang Berto, si Mang Tasyo, pati si Mang Timyong. Magpaplano tayo. Si Kapitan. Alam na natin ang sagot dyan. Hawak na siya ng matandang yun. Kaya direkta tayo sa DAR. Natatakot ako, Pedro. Pero nas nakakatakot na makitang nagugutom ang mga apo ko. Tama po kayo. Hanggang kailan tayo magtitiis? Hanggang kailan tayo mananahimik? Ang mga alikabok na iniwan ng sasakyan ni Don Marcelo unti-unting lumalapag sa lupa tulad ng mga pangarap na matagal nang nabaon sa kahirapan. Ngunit sa mga sandaling yun, sa gitna ng mainit na tanghali, dalawang magsasakay
nagtatanim ng binhi ng pag-asa. Isang binhing maaaring tumubo at maging simula ng kanilang pakikibaka para sa katarungan. Ang hangin ay patuloy na humihipo sa mga dahon ng mga palay, saksi sa isang usapang magbabago ng takbo ng kanilang buhay. Sa malayo, ang araw ay matindi pa rin ang sikat, tulad ng determinasyong namumuo sa mga puso ng mga magsasakang sawang-sawa na sa pang-aapi. Bukas, Mampilo. Bukas sisimulan na natin. Kakausapin ko muna si Rosa. Sige, Pedro. May pag-asa pa pala talaga. Nagpatuloy si Pedro sa kanyang bukirin. Patuloy na inararo ang palayan ng isang hasyendero na pinamamahalaan ni Don Marcelo. Nagpatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Samantala, si Don Marcelo naman sa kanyang mansyon, kausap ang kanyang asawang si Rodora. Tuwang-tuwa ito nang makitang maraming perang pinagbilhan ng mga palay na kinuha niya sa palayan ng kapatid nitong si Don Rafael. Isa, dalawa, tatlo, 50,000. Mga hangal, 50,000. Ang dali nilang utuin. Marcelo, mahal, bigyan mo naman ako. Naku, Rodora, alam ko na ang bibig mong yan. Nasa na nga pala yung deed of assignment na pinirmahan ni Rafael bago siya namatay. Ano bang sinasabi mo? Nang deed, yun ang dapat na ipamahagi mo sa mga magsasaka. Ang sabi mo, itinago mo sa kahadiyero. Bakit mo ba tinatanong yan? May bala ka bang mag-blackmail sa akin? Hindi. Pero kung hindi mo ko bibigyan ng pera, baka may makaalam. Kaya pala, nagpapakasaya-saya ka rito na may halong kasamaan pala ang loob mo. Marcelo, nagbibiro lang naman ako. Nagbibiro! Ginagamit mo pa yung deed. Hindi ka na nahiya. Sos, bigyan mo na lang ako ng pera. Kakalimutan ko ang lahat. Ni Singkong Duleng, hindi kita bibigyan. Kaya pala ang sweet-sweet mo. May motibo ka. Ganyan ka naman. Asawa mo ko. Bakit ka nagdadamot sa akin? Teka nga sandali. Asawa nga ba kita o kaaway? Pinagbantaan mo ko tungkol sa deed. Lumayas ka sa harapan ko. Marcelo naman. Sorry na. Sorry! Ipagkakanulo mo ko sa pera. Lumayas ka! Lumabas ka! Sa loob ng malaking mansyon, ang lihim na matagal nang itinatago ay sumabog, katulad ng bulkan. Ang magkarelasyong dating magkasabwat sa pandaraya, ngayon ay nagkagalit dahil sa kasakiman sa pera. Mga traitora! Lahat sila traitora! Sa labas ng mansyon, ang hangin ay dumadaan na may dalang pangamba. Ang dokumentong nagtatago ng katotohanan ay nananatiling nakabaon sa kahadiyero, habang ang mga mag-asawang dating magkasabwat ngayon ay naghiwalay ng kanilang sariling kasakiman. Walang makaaalama. Walang dapat na makaalama. Kahit sino pa man yan. Alam mo, Rodora, ang mga magsasaka na yun, akala nila may pag-asa sila na may mag-ari ng lupa. Sa hukay man ako mapadpad. Hindi ko ibibigay ang deed na yun. Ang gabi ay patuloy na lumalalim sa bawat pagpatak ng alak sa kanyang baso. Lalong lumalalim din ang kanilang kasalanan. Sa labas ng mansyon, ang hangin ay dumadaan na tila nagdadala ng mga lihim na katotohanan. Naghihintay lamang
na matutuklasan ng ibang tao. Sa bahay naman ni Mang Pilo, 10 magsasaka ang nagtipon-tipon sa liwanag ng gasera. Makikita ang muka ng mga pagod na pagod ngunit determinadong mga magsasaka. Pinaunlakan nila ang alok ni Pedro na lumaban sa katiwala ng kanilang lupang sinasaka. Nais ng mga ito na lumaban sa mapanghas o paghaharas na ginagawa ni Don Marcelo sa kanilang mga aning palay. Mga kapatid, alam kong takot tayong lahat. Pero mas nakatatakot ang kinabukasan ng ating mga anak. Kung patuloy tayong mananahimik, May punto ka, Pedro. Pero paano kung magalit si Don Marcelo? kaya nga po tayo magkakaisa. Alam niyo ba? Sa DAR sinabi nila sa akin, kahit sino pa ang magmay-ari o tagapangasiwa ng lupa, hindi nila tayo pwedeng taratuhin na parang hayop. Ganun ang ginagawa niya sa atin. Kaya palaw na para matapos ang kasamaan niya at panggigipit sa atin. Pero Pedro, wala tayong mga papeles. Yun ang dapat nating questionin. Saan nga ba ang papeles? 10 taon na tayong nagsasaka dito. May karapatan na tayong malaman yun. At isa pa, alam nyo ba? Labag sa batas ang sapilitang pagkuha ng ani na walang resibo. Yun ang ginagawa ni Don Marcelo, ang pagkuha ng parte ng walang patunay. Kaya pala ayaw niya tayong bigyan ng resibo. Tama. Alam nyo ba kung bakit? Kasi wala siyang karapatang kunin ang ganong kalaking bahagi at pawis natin. Naku, paano yung pagbabanta niya na paalisin tayo? Sa ilalim ng batas ng Agricultural Land Reform Code, hindi niya pwedeng gawin yan. May prosesong dapat. Hindi pwedeng basta-basta lamang tayo paalisin. At higit sa lahat, may nakapagsabi sa akin, may deed of assignment daw na dapat ibigay sa atin. May nakakaalam ba kung ano yun? Deed of... Ano yun, Pedro? Ito ang dokumentong nagbibigay sa atin ng karapatan ng lupa. 10 taon na tayo nagsasaka. May karapatan na tayong magmay-ari nito. O ganun ba, Pedro? Ay, ganun pala yun. Oo. Kaya nga dapat nating tanungin. Nasaan ang mga papeles na yun? Bakit tinatago sa atin? Bakit hindi natin alam ang ating mga karapatan? Ibig sabihin, niloloko lang tayo ni Don Marcelo? Hindi niya lang tayo niloloko. Ninanakawan tayo ng ating karapatan, ng kinabukasan ng ating mga anak. Mga kapatid, hindi lang ito laban para sa atin. Para ito sa mga anak natin, sa mga apo natin. Hanggang kailan sila mamumuhay sa lupang dapat sana'y nasa kanila na. Tama ka, Pedro. Tama na ang takot. Tama na ang katahimikan. Bukas pupunta uli ako sa DAR. Sasama kayo, lahat tayo. Ipakikita natin na hindi tayo mga mangmang na pwedeng lukuhin. Eh, pero paano kung wala silang gawin, Pedro? Hindi tayo titigil hanggat hindi natin nakukuha ang ating karapatan. Hanggat hindi natin nalalaman ang katotohanan tungkol sa deed of assignment na yun. Sa munting bahay na yun, ang takot ay unti-unting napalitan ng tapang. Ang katahimikan ay napalitan ng determinasyon. Ang mga dating nagtitiis na nagsasaka, ngayon ay nakatayong may bagong lakas ng loob. Hindi tayo lalaban gamit ang dahas. Lalaban tayo gamit ang batas. Ipakikita natin ang ating mga karapatan.
Tama! Tama! Hanggang dito na lang ang pagtitiis! Sa bahay, ang dilim ay unti-unting kumukupkup sa buong baryo. Ngunit sa mga puso ng mga magsasaka, may bagong liwanag ng pag-asa na sumisilay. Ang kanilang paglalakbay para sa katarungan ay nagsisimula pa lamang. Sa kabilang dako naman, habang hinihintay ni Rosa ang asawa, naglalatag na siya ng banig para sa kanyang mga anak, habang ang buong kabahayan nila ay iniilawan ng petroleum lampa. Oh, matulog na kayo, gabi na. Pero ma, hindi pa po ba uuwi si Papa? Mama, baka po may mga aswang sa labas. Baka po makita nila si Papa. Huwag kayong mag-alala. Marami siyang kasama. Hindi siya nag-iisa. Bakit po ba sila nagpupulong, ma? Ano po yung pinag-uusapan nila? Para sa kinabukasan natin yan, anak. Para sa inyo. Hindi ko po maintindihan, Mama. Balang araw, maiintindihan niyo rin. Pero sa ngayon, matulog na kayo, ha? Mama, ako po kaya ko na po maintindihan. 10 taon na po ako. Ay, naku, Juan. Masyado ka pang bata. Hindi po. Naiintindihan ko na po ang tungkol sa mga palay na kinuha po ni Don Marcelo. Juan, sige na. Matulog na kayo. Mahaba pa ang araw bukas. Kuya, natitakot ako. Huwag ka matakot, Ana. Matapang si Papa. Hindi siya natatakot sa aswang. Shh! Matulog na nga kayo. Sa munting bahay, habang ang mga bata ay unti-unting dinadala ng antok, si Rosa ay nakatayo sa bintana, ang kanyang mga matay nakatingin sa dilim, naghihintay ng pagbabalik ng kanyang asawa. Sa kanyang puso'y may halong pag-asa at pangamba. Mama, ipagdasal po natin si Papa. Oo, anak. Ipagdasal natin siya. Ma, sabihin niyo po kay Papa. Matapang din po akong katulad niya. Oo, anak. Sasabihin ko. Sa labas, ang buwan ay unti-unting nagtatago sa mga ulap habang si Rosa ay patuloy na naghihintay. Ang kanyang mga kamay, mahigpit na magkahawak sa taimtim na panalangin. Hindi para sa kaligtasan ng kanyang asawa, kundi para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Nasaan ka na ba, Pedro? Sana maging ligtas ka sa pag-uwi mo rito. Hindi ako makakatulog hanggat hindi kita nakikitang ligtas at maayos. Matapos ihiga ang mga anak, nanatili si Rosa sa tabi ng bintana. Ang petroleum lampa ay mahina na ang pagtanglaw, tulad ng pag-asang unti-unti na ring naghihina sa kanyang puso habang lumalalim ang gabi. Bakit kasi napasama ka pa sa pulong na yan, Pedro? Pero alam ko naman na kailangan. Bawat ingay sa labas ay napapatalon sa kanyang puso. Bawat anino'y nagbibigay ng pag-asa na baka ang kanyang asawa na. Ngunit sa tuwing hindi si Pedro, lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Kung alam lang ninyo, mga anak. Kung alam lang ninyo kung gaano katapang ang inyong ama. Ang mga minuto'y parang oras. Ang mga oras ay parang walang katapusan. Si Rosa ay patuloy na nakaupo sa tabi ng bintana. Ang mga matay hindi mapalagay. Panginoon, pauwiin niyo po siya. Ingatan niyo po ang asawa ko. Sa bawat ihip ng hangin, dala nito ang pangamba ni Rosa. Ang dilim sa labas ay parang sumisimbolo sa mga takot na bumabagabag sa kanyang isipan. Ang takot na baka mahuli ang asawa. Sa takot na baka magalit si Don Marcelo. Sa takot na baka mawalan sila ng kabuhayan.
Sana tama ang ginagawa mo, Pedro. Sana worth it ang lahat ng ito. Patuloy na lumalalim ang gabi. Si Rosa ay nananatiling gising. Ang kanyang mga matay mamasa-masa sa luha. Ngunit ang kanyang puso ay punong-puno ng panalangin. Hindi lamang para sa kaligtasan ng kanyang asawa, para na rin sa kinabukasan ng kanilang mga anak, para sa katotohanan at katarungang kanilang ipinaglalaban. Sa kabilang dako naman, pagkatapos ng pulong ng mga magsasaka. Mga kapatid, malalim na ang gabi. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Pedro, sandali. Ano yun, Nicanor? Bukas, pupunta si Don Marcelo sa amin. Kukuha raw ng porsyento at upas sa sakahan. Pakinggan mo ko, Nicanor. Kapag dumating siya, hingan mo ng resibo. Tanungin mo kung anong karapatan niya. Pero Pedro, tama si Pedro. 2 taon nang walang balita kay Don Rafael. 2 taon na tayong pinahihirapan. Sabihin mo sa kanya, kay Don Marcelo, ipakita ka mo ang papel. Resibo ng mga kinuha niyong palay. Natatakot ako sa mangyayari. Kasama mo kami, Nicanor. Hindi ka nag-iisa. Tama. Kung gagawin niya sa'yo ang ginawa niya sa amin, sasama kami sa'yo bukas. Talaga? Hindi niya ako pababayaan? Hindi tayo maghihiwa-hiwalay sa laban na ito. Kung iisa lang naman ang kalaban natin, dapat iisa rin ang ating hanay. Bukas, Nicanor, doon magsisimula ang ating paglaban. At tandaan mo, ang batas ay kakampi natin. Hindi tayo mangmang para apin lamang ng matandang yun. Sige. Sige, Pedro. Gagawin ko. Sa mga huling sandali ng kanilang pagpupulong, isang bagong tapang ang nabuo. Ang dating alalang si Nicanor, ngayon ay may bagong lakas ng loob. Dala ang pagkakaisa ng kanyang mga kasamang magsasaka. Maaga pa tayo bukas. Kailangan na nating magpahinga. Igat kayo sa pag-uwi. May mga aswang daw. Mas nakatatakot pa rin ang mga taong nagpapanggap na kaibigan ng mga magsasaka. Sa gitna ng gabing mahimbing, ang mga magsasakay naghiwa-hiwalay. Nang may bagong pag-asa sa kanilang puso, ang dating takot napalitan ng determinasyon. Ang dating pangamba naging lakas ng loob. Nicanor, tandaan mo bukas hindi ka nag-iisa. Pauwi na sana sila nang biglang makarinig sila ng aswang na sumasalakay sa baryo nila. Narinig niyo yun? Parang... Diyos ko! Sa bahay ni Nicanor! May nakita ako May itim na anino Maghiwa-hiwalay tayo. Dali! Nakita ko papunta sa likod ng bahay ni Nicanor. Mag-iingat kayo. Huwag masyadong maghiwa-hiwalay. Hindi! Ang kalabaw ko! Pagdating sa bakuran ni Nicanor, nakita nila ang kalabaw na duguan. May malalim na sugat sa liig. Hindi! Hindi! Ang tanging puhunan ko! May bakas ng dugo papuntang gubat. At may damit na punit. Para kay Marina! Marina! Dali! May pumunta sa gubat! May pumunta sa ilog! Hanapin natin! Sige! Doon tayo! Oh. Lalabas ka!
Kung saan ka man nakatako! Sandali! Hindi ka pwedeng mag-isa. Bitiwan mo ako! Papatayin ko ang aswang na yan! Nicanor, makinig ka sa akin. Hindi ordinaryo ang aswang na ito. Tama si Pedro. Bakit ngayon pa? Bakit sa'yo pa? May nakita akong damit na may bambuhan. May dugo. Marina! Asawa ko! 2 grupo. Sa bambuhan, 1 grupo sa ilog. Magdala ng sulo. Sige. Sige. Dito kami. Itong mga itak, handa! Baka biglang lumabas! Hindi ako naniniwala na aswang siya. May ibang pake ito. Oo. Bakit sa gabing ito pa? Bakit kay Nicanor pa? Kung sino man ang gumawa nito, hindi ko patatawarin! Manatili tayong magkasama. Huwag maghiwa-hiwalay. Maari ito ang gusto nila. Sandali, may mga bakas papunta sa bundok. Hindi. Gusto nila tayong ilayo sa bayan. Manatili tayo rito. Pero ang asawa ko, Pakinggan mo ko. Ito ang gusto nila. Ang magkalat tayo. At matakot. may punto si Pedro. Dapat magkaisa tayo. Doon! May kumakalaw doon! Magsisilbi itong babala sa kung sino man ang nasa likod nito. Ang kalabaw ko! Ang asawa ko! Nicanor, hindi dito natatapos ang laban. Nagsisimula pa lamang ito. Hindi ako papayag na hindi magbayad ang may gawa nito. Sisingilin ko sila ng mahal! Sa gitna ng dilim, ang mga magsasaka ay nakatayo. Hawak ang kanilang mga itak at sulo. Ang gabing dapat sana'y magdadala ng pag-asa. Ngayon ay puno ng takot at galit. Ngunit sa kanilang mga mata, may liwanag at determinasyon na ang kasamaang ito, sino man ang may pakana, hinding-hindi sila matitinag. Maya-maya pa'y hingal na ang mga magsasakang humahabol sa aswang, pero wala silang nakitang aswang. Pedro, wala kaming nakita. Asawa ko. Nasaan ang asawa ko? Kumusta sa bandang ilog? Mga bakas lang. Pero nawala sa may bambuhan. Paano nangyari to? Bakit sa amin pa? Nicanor, makinig ka. Hindi ako naniniwalang aswang ito. Ako rin. Ang linis ng pagkakataga sa kalabaw. Parang may sandata. Sino? Sinong may lakas ng loob? Isipin mo, ngayong gabi pagkatapos ng ating pulong, Si Don Marcelo. may nagbalita sa kanya. May nagtaksil sa atin. Papatayin ko sila! Hindi Nicanor. Hindi daas ang sasagot. May ibang paraan. Sa gitna ng gabing yun, ang tatlong magsasaka na natili magkasama, ang mga puso'y puno ng galit at pigati. Ang dilim ay saksi sa kanilang paghihinala na ang tunay na halimaw, hindi ang mga aswang na kanilang kinatatakutan, kundi ang mga taong nagkukubli sa likod ng masamang anino. Pagkatapos ng kaguluhang yun, nagsipag-uwian na ang mga kasama ni na Pedro. Naiwan si Nicanor na luhaan at naghihinagpis sa pagkawala ng kanyang asawa. Halos hindi rin siya makatulog ng gabing yun. Sa bahay naman ni na Rosa. Pedro, salamat at nakauwi ka na. Pasensya na ako, natagalan ako. May aswang daw.
Narinig ko ang mga sigawan. Hindi aswang yun, Rosa. Paano mong nasabi? May dumaan dito kaninang tanod. Pinagsabihan kami na huwag lalabas ng bahay. At sinabi ang sinapit ng kalabaw ni Nicanor at ang pagkawala ng kanyang asawa. Nararamdaman ko. May isang taong utak ng latang ito. May sistema ang ginagawa. Paano mo nasabi? Pansinin mo, lahat ng nawawalan mga magsasaka. Si Tasyo nung isang buwan. Ngayon naman si Nicanor. Ang ibig mong sabihin? Tinatakot tayo. Gusto nila tayong umalis sa lupang ito. Pedro, iniisip mo bang may kinalaman si Don Marcelo? Kung hindi siya, sino pa? Isipin mo. Bakit kayon pa? Bakit itinuon niya sa pagpupulong? Pedro, natatakot ako. Baka pag-initan ka ng matanda. Rosa, makinig ka. Mahigit 10 taon nang sinasaka ni tatay ang lupang ito. May kasunduan kami noon ni Don Rafael. Kapag umabot ng 10 taon ang isang tenant, may karapatan na siyang magmay-ari ng bahagi ng lupa. Kaya pala, Tama. Gusto ni Don Marcelo na paalisin ang mga magsasaka bago niya pamaangkin ang karapatan nila sa lupa ng kapatid niya. kaya pala nagmamadali siyang palayasin tayo. Mismo. At ngayon gumagamit siya ng takot, ng katang-aswang para matakot tayo. Nakakatakot na, Pedro. Pero tama ka. Hindi tayo dapat na matakot. 10 taon na kami nagtitiis. Tayo. 10 taon na tayong pinagsasamantalahan. Paano tayo lalaban? Sa pamamagitan ng batas. May mga karapatan tayo, Rosa. Hindi tayo mga mangmang. Kaya hindi tayo paaapi katulad ng dati. Alam mo, noon natatakot ako sa tapang mo. Pero ngayon proud ako sa iyo. Hindi ako titigil hanggat hindi natin nakukuha ang ating karapatan para sa mga anak natin. Alam mo bang may batas na nagpoprotekta sa atin? Anong batas yun, mahal? Ayon sa Republic Act 3844, Agricultural Land Reform Code, nalaman ko sa TAR, hindi lang tayo ang may karapatan, pati ang mga anak natin. Pati ang mga anak natin? Oo, sa ilalim ng batas. Kung may mangyari sa akin, ikaw at ang mga bata may karapatan pa rin na magsaka sa lupang ito. Talaga? Paano? Basta magpapatuloy sila sa pagsasaka. Tumutulong sila sa bukid. Kaya tinuturuan ko na si Juan. Kaya pala lagi mong isinasama si Juan sa bukid. Para sa kinabukasan niya. Para may karapatan siyang magmana ng ating pinaghirapan. Kaya naman pala galit na galit si Don Marcelo. Alam niyang may batas. Tama. Hindi niya kayang paalisin ang mga tunay na magsasaka. Kaya ginagamit niya ang takot, ang kwentong aswang. Pero Pedro, paano kung... Section 9 ng batas. Sinasabi na ang lahat ng anak ay may karapatan kung siya ay tumutulong sa pagsasaka at may kakayang magpatuloy. Kaya importante na turuan ko si Juan. Ang akala ko noon, pinapahirapan mo lang ang bata. Hindi, inihahanda ko siya para may manahin siya, para may karapatan siya. Ngayon ko lang naiintindihan lahat ng mga ginagawa mo, Pedro. Hindi lang para sa atin ang laban na ito. Para ito sa mga anak natin, sa kanilang kinabukasan. Sa munting silid na yun, ang mag-asawa'y nagkakaunawaan sa isang layuning mas malaki pa kaysa sa kanilang sarili. Ang batas na dating hindi nila kilala, ngayon ay nagsisilbing tanglaw sa kanilang paglalakbay tungo sa katarungan. Hindi lang para sa kanila, para na rin sa susunod na henerasyon. Sa kabilang dako naman, sa mansyon ni Don Marcelo,
Kararating lang nito. Nakaabang na ang kanyang asawang si Doña Rodora. Nakaabang na at galit na galit sa kanya. Oh, bakit gising ka pa? Anong oras na? Saan ka nang galing? Huwag kang mangialam. May inayos ako. Inayos? O ginulo? Nabalitaan kong nangyari kay Nicanor. Oh, at ano naman ang nabalitaan mo? Lahat! Pati ang pananakot mo gamit ang kwentong aswang. Hanggang kailan ka mangungurakot ng hindi naman sa'yo? Tumahimik ka! Hindi mo naiintindihan! Hindi ko maintindihan. Ikaw ang hindi nakakaintindi. Sa labis ng kasakiman mo, sarili mo na ang niloloko mo, Marcelo. Sabi ko, tumahimik O ka! ano? Sasapakin mo ako katulad ng pagbabanta mo sa mga magsasaka? Tandaan mo, yung lupang kinakamkam mo, hindi sa'yo yan. Binigay sa akin ni Rafael ang karapatan! Karapatan o tiwala? Tingnan mo ang sarili mo. Ginagamit mo ang pangalan ng patay mong kapatid para mang-api. Ikaw na nagsasalita dahil hindi kita binigyan ng pera! Pera, yan lang ang alam mo. Alam mo ba kung bakit hindi ako makatulog? Dahil natatakot ako para sa'yo, Marcelo! Oh, natatakot! Para saan? Para sa kaluluwa mo. Pag namatay ka, ni singkong duling wala kang madadala kahit isa sa mga ninakaw mo! Sinabi ko nang tumahimik ka! O sige, saktan mo ako. Ipakita mo kung gaano ka kasama. Katulad ng ginagawa mo sa mga magsasaka. Sabi ko tumahimik ka! Sa malaking mansyon, ang katahimikang dati simbolo ng kanilang kayamanan, ngayon ay nawasak sa mga sigaw at iyak. Ang mag-asawang dating magkasabwat sa kasamaan, ngayon ay nagkakawatak-watak na dahil sa pangil ng kasakiman at konsensya. Tignan mo ang sarili mo. Ang dating marangal na Don Marcelo, ngayon ay isa ng halimaw. Kung meron mang dapat gantihan ng langit sa kasamaan niya, hindi ang aswang, kung hindi ikaw na mas masahol pa sa totoong aswang, Marcelo! Walang makakahadlang sa akin. Walang sinaman. Kahit ang asawa ko pa. Sa malamig na sahig ng mansyon, nag-iisa si Doña Rodora. Hawak ang namumulang pisngi. Ramdam ang kirota, hindi lang sa katawan, kundi maging sa kanyang puso. Ano nang nangyayari sa'yo, Marcelo? Hindi ka ganito dati. Ang akala mo, ikaw lang ang may lakas. Ang akala mo, ikaw lang ang may kapangyarihan. Kung kinakailangan kong isuplong ka sa mga otoridad, kung kinakailangan kong ilabas ang katotohanan tungkol sa deed of assignment, kung kinakailangan kong ipagkanulo ka, gagawin ko. Makita lang kitang magbago. Matigil lang ang kasamaan mo. Sa liwanag ng buwan, ang babaeng dating takot sa anino ng kanyang asawa, unti-unting nagigising. Ang mga luha sa kanyang mga mata, hindi na luha ng takot, kundi ng determinasyong wakasan ang kasamaan. Kahit pa ang kasamaang yun, nagmumula sa taong minsan niyang minahal. Hindi ako ang dating Rodora na sunod-sunuran sa'yo. Tingnan mo, Marcelo. Tingnan mo kung anong ginawa mo sa sarili mo. Sa ating dalawa. Ang gabing yun, nagbabadya ng pagbabago. Habang ang mansyon ay nalulunod sa mga luwang dulot ng karahasan. At ang tahanan ni na Pedro nag-uumapaw sa pag-asa. Ang bukang liwayway na dahan-daang sumisilip
nagdadala ng bagong pag-asa. Isang araw na magpapasiklab ng apoy ng paglaban. Nasaan ang party ko? Bakit hindi pa naililipat sa truck? Don Marcelo, pakiusap po. Nawawala pa ang asawa ko. Patay ang kalabaw ko. At party ko ngayon ang pinag-uusapan. Vicente! Ramon! Kunin ang mga sako ng palay. Maawa po kayo. Wala akong pantanim sa susunod. Hindi ko na problema yan. Kung hindi mo kaya magtrabaho, umalis ka na. Marami pang ibang magsasaka ang gusto magsaka niyan. Hindi pwede! Huwag niyong kunin! Subukan niyong kunin ang mga palay ko. Magkakasubukan tayong lahat dito. Ibalik mo ang palay ko! Ah! Ganyan matapang ka ngayon. Sige! Subukan mong gumalaw! Kunin mo! Subukan mong kunin. Magkakamatayan tayo dito! Mga walang utang na loob! Kung ayaw mo sa sistema ko, lumayas ka! Marami pa naghihintay sa lupang ito! Kahit asawa ko nawawala, wala kayong pakialam! Tama! Wala akong pakialam sa problema mo! Akin lang yan ang party ko! Walang puso! Walang konsensya! Konsensya! Negosyo ito! Kukunin ko ang party ko sa ayaw mo at sa gusto! E di umalis ka! Bigyan mo kami ng resibo! Kasulatan! Resibo! Para saan? Para sa mga taong pwede nang umalis anytime! Hindi ako nagbibigay ng resibo sa mga squatter! Sunog na ang kaluluwa mo sa impyerno! Ang drama mo! Hawak ko ang papel ng lupang ito. Kausap ko ng abogado ko. Lahat kayo mawawalan kapag maayos na ang papeles ang lupang ito! Ang hangin ay dumadaan sa bukid na saksi sa paglaban ng dalawang mundo, ang mundo ng mga api at ng umaapi. Sa bawat tawa ni Don Marcelo, isang sugat ang nabubuksan sa puso ni Nicanor, at sa bawat butil ng palay na kinukuha, isang bahagi ng kanyang dignidad ang unti-unting nawawala. Maya-maya pa'y biglang tumigil ang truck na sinasakyan nila. Nakaabang na ang ilang magsasaka sa kanilang daraanan. May sukbit itong itak. Matalim ang mga titig. Don Marcelo! Ang mga magsasaka! Ano? Ano na naman ba ito? Ibaba mo ang mga palay! Lumayas kayo sa daraanan ko! Hindi kami aalis hanggat hindi mo binababa ang mga palay na kinuha mo! Nagkakamali ka ng binagga mo, Pedro! Ikaw ang nagkakamali! Tingnan mo ang paligid mo! Hindi ka nag-iisa! Ikaw ang promotor ng kaguluhan na ito! Kaguluhan o paghingi ng karapatan ang tawag dito? Karapatan! Oras na mailipat sa akin ang titulo, ni isang sentimo ng lupa wala kayong makukuha. Doon ka nagkakamali. May batas na pumoprotekta sa amin. Lumayas kayo! Kung hindi, magpapaputok ako ng baril! Pedro, may baril siya! Sa taas lang yan magpapaputok. Takot niyang pumatay. Anong sabi mo? Sirain ang gulong! Kunin ang mga palay! Anong ginagawa ninyo? Mga walang galang! Papatayin ko kaya! Patayin mo kaming lahat. Tingnan natin kung may matitira pang magtatanim sa lupang kinakamkam mo! Don! Marami sila! Pedro! Tandaan mo ito.
Hindi dito matatapos ang lahat! Tama na! Hindi dito matatapos hanggat di mo binibigay ang aming karapatan! Mga rebelde! Mga walang utang na loob! Utang na loob sa pagnanakaw mo, sa pang-aapi mo! Nakikita nyo! Makikita nyo lahat kayo magsisisi! Umalis ka na at huwag ka nang babalik dito! Sa gitna ng bukid, isang makasaysayang tagpo ang naganap. Ang dating mga magsasakang takot at tahimik, ngayon ay nakatayong magkasama at nagkakaisa at determinadong ipaglaban ang kanilang karapatan. Hindi ko kayo patatahimikin! Hindi! Mga kapatid, ito na ang simula. Ipakita natin na hindi tayo magpapaapi sa matandang yun. Pedro! Tandaan mo ang araw na ito! Maskarado ka na sa akin! Kayong lahat! Mga walang utang na loob! Makikita nyo! Pagsisisihan nyo ang araw na ito! Wala kaming kinatatakutan, matanda! Ganon! Tingnan natin kung matapang pa kayo kapag nawalan kayo ng bahay, kapag nawalan kayo ng matitirhan! Alam niyo ba kung anong mangyayari sa mga rebelding katulad ninyo? Tandaan niyo ang pangalan ko! Tandaan niyo! At ikaw na pinakamahal kong kalaban, hindi lang lupa ang mawawala sa'yo, pati ang pag-asa mo, pati ang pamilya mo! Tingnan niyo itong baril na ito. Ito ang huling beses na makikita niyo ito. Darating ang araw na magsisisi kayo. Ginising niyo ang demonyong nasa akin! Vicente! Ramon! Tandaan niyo ang mga mukha nila! Bawat isa! Walang makakaligtas sa akin! Walang sinuman! Sa pagkakataong iyon, baka sa mukha ng ibang magsasaka, ang balik na ganti ng matanda, alam nilang wala silang pinangahawakang papeles, pero si Pedro, malakas ang loob na makukuha nila ang kasulatang ginawa ni Don Rafael, ang tunay na may-ari ng lupain nila. Ilang buwan ding nanahimik si Don Marcelo. Sa mga oras na yun, hinihintay nitong makapag-aning muli ang mga magsasaka. Sa pagkakataong ito, mas matindi ang ginawa ni Don Marcelo sa mga taga San Nicolas. Makalipas ang ilang buwan, ang araw ng pagbabalik ni Don Marcelo. Sa gabi ng anihan ng mga palay, doon siya dumating. Galit na galit itong hindi malang nag-abiso. Marami itong mga armadong tauhan at kinuha ang lahat ng palay. Mabilis ang pag-ani natin ngayong gabi. Pedro! May mga truck! Maraming sasakyan! Pasok! Kunin niyo ang lahat! Don Marcelo, anong ibig sabihin nito? Lumayas kayo sa daanan ko o gusto niyong mamatay? May mga baril sila. Marami sila. Tumigil kayo! Hindi niyo pwedeng gawin ito. May karapatan kami! Karapatan! Sulugin ang mga kamalig! Pedro! Ang mga bahay natin! Palayasin silang lahat! Akin ang lupang ito! Nasaan ang titulo mo? Nasaan ang mga papeles? Hindi ako magpapaliwanag sa mga squatter! Tulungan niyo ang mga bata! Mga kapatid, lumaban tayo! Hindi tayo pwedeng paalisin! Patayin ang sino mang lalaban!
Si Tasyo! Tinamaan si Tasyo! Mga halimaw kayo! May batas! May Agricultural Land Reform Code! Pedro! May nasugatan pa! Sunugin ang lahat! Walang ititira! Magkaisa tayo! Ipaglaban natin ang ating lupain! Lumayo sa kayo! Bago pa kayo mamatay lahat! Hanggang may buhay, hindi kami aalis! Ang mga gabing tahimik na balot ng sigaw ng mga taong ipinaglalaban ang kanilang karapatan. Ang dating mapayapang bukid naging lugar ng digmaan kung saan ang mga magsasakang walang sandata ay humarap sa mga baril ng karahasan. Sa pagbubukang liwayway, ang dating masaganang bukid naging libingan ng mga pangarap. Ang usok mula sa mga nasunog na bahay na tumaas hanggang langit, parang mga kaluluwang sumisigaw ng hustisya. Ang mga abo ng nasunog na kamalig naging saksi sa isang gabing hindi malilimutan. Isang gabing magpapaalala na ang lupa ay hindi lamang lupain, kundi buhay ng kinabukasan ng mga taong nagpakamatay para lamang dito. Pedro, ang mga bata, naisip mo ba sila? Para sa kanila ito. Para sa galit mo ito. Para sa paghihigante. Nakita mo ba ang ginawa nila? Ang mga bahay, ang mga kaibigan natin. Kilala kita, Pedro. Kilala ko ang mga tingin na yan. Ang galit na yan. Hindi ako ang dating rebelde. Sinungaling! Nakikita ko sa mga mata mo. Bumabalik ka sa dating ikaw. At anong masama roon? Noon, alam nila kung sino ako. Oo. At alam ko rin kung saan yan hahantong. Ilang pagpatay. Ilang dugo. Iba ang panahon ngayon. Pero ikaw hindi nagbabago. Kapag nagsimula ka, kapag bumalik yung galit na yan, hindi ka natitigil. Rosa, Hindi. Nakita ko kung paano ka noon. Parang hayop. Walang kontrol. Ayoko nang makita yon. may mga panahon na Kailangan? Kailangan bang maging mamamatay tao? Kailangan bang maging halimaw? Hindi mo naiintindihan. Hindi ko maiintindihan. Pedro, ako ang asawa mo. Ako ang nakakakita kung paano ka nagbago, kung paano ka bumalik sa pagiging tao. Mahal, pakiusap. Ayokong mawala ka. Ayokong makita kang nagiging isang halimaw ulit. Minsan ang halimaw lang ang kaya nilang intindihin. At pagkatapos, kapag napatay mo si Don Marcelo, kapag dumanak ng dugo, sino ka na? Ang taong handang gawin ang lahat para sa pamilya niya. Hindi. Ang taong nawala ng kaluluwa, nawala ng pagkatao. Sa gitna ng gabing yun, dalawang pusong nagdurusa sa bigat ng nakaraan. Ang pangamba sa kinabukasan. Si Rosa, nakakita ng parehong anyo ng kanyang asawa. Ang malumanay na magsasaka at ang walang awang mandirigma ay natatakot sa anino ng nakaraan na unti-unting bumabalik dahil sa karahasan ng isang taong mapag-imbot. Pedro, ipinangako mo sa araw ng kasal natin. Minsan, may mga pangakong kailangang masira para sa mas malaking dahilan. Hinaing ng mga magsasakang kinawawa. Sa kabila ng kanilang mga hinaing, meron pa mga taong gustong tumulong sa kanya.
Madrama ang mga tagpong pinag-uusapan ni na Pedro at Rosa ang mga nangyayari. Sa kabilang dako naman, sa mansyon ni Don Marcelo, biglang bumukas ang pinto ng malakas. Ikaw ang may kinalaman ng lahat ng ito! At kung meron nga, Traidor ka! Kaya pala lagi kang nakikialam sa mga plano ko! traidor? Sino ang tunay na traidor, Marcelo? Ikaw na nagkanulo sa tiwala ng sarili mong kapatid? Tumahimik ka! Hindi mo alam ang sinasabi mo! Hindi, Marcelo. Alam na alam ko. Lahat ng kasamaan mo. Lahat ng pandaraya mo. Mag-iingat ka sa mga salita mo, Rodora! O ano? Papatayin mo rin ako? Katulad ng ginawa mo sa mga magsasaka! Ah! Kung kinakailangan, hindi ako mangingiming patayin ka! Kahit sarili pa kitang asawa! Papatayin mo ko para makita ng lahat kung gaano kasama ang kaluluwa mo. Utang na loob! Kaya pala ayaw mong pumirma sa mga papeles! Tama. Hindi ako pipirma. Hindi ako magiging kasabwat ng kasamaan mo. Ah! Oras na mapatunayan ko na ikaw ang nagbigay ng impormasyon sa mga magsasaka na yun. Ano? Anong gagawin mo? Palalayasin mo ko? Papatayin mo ko? Tama! At sisiguraduhin ko, mabagal at masakit. Hindi ako natatakot sa'yo. Hindi na ako ang dating asawa mong sunod-sunuran lang sa'yo. Makikita natin kung gaano ka katapang ngayon. Hindi mo alam na ang tunay na tapang ay hindi sa dami ng mga taong napatay mo, kung hindi sa paninindigan. At anong paninindigan mo? Ang pagtataksil? Hindi. Ang paglaban sa kasamaan. Kahit ang kasamaang yan ay galing sa sarili ko pang asawa. Huling babala ko ito. Tumigil ka sa kung ano man pinaplano mo. Hindi ako titigil, Marcelo. Hanggat hindi mo na pagbabayaran ang lahat ng mga kasalanan mo. Magsama kayo ng mga magsasaka mo. Mamamatay kayong lahat. Siguro. Pero hindi ako mamamatay ng duwag. Hindi katulad mo. Nabubuhay sa takot at kasamaan. Hindi na magkasundo ang mag-asawang Don Marcelo at Doña Rodora. Ibang Rodora na ang kasama niya ngayon. Isang Rodorang hindi na takot kundi palaban. Ang dating tahimik na si Doña Rodora, nakatayo, handang ipaglaban ang kanyang paninindigan kahit ito pa ay manghahulugan ng kanyang kamatayan. Natatakot ka ba, Marcelo? Takot sa mga paslupang yun? Hindi. Sa kung ano ang kaya nilang gawin. Nakalimutan mo na ba ang nangyari noon? Wala akong pakialam sa nakaraan. Pero dapat kang matakot. Alam mo kung kaninong lahi sila. Hindi ba? Tumahimik ka! Hindi mo ba alam na may kasunduan si Rafael sa kanila? Agreement for land transfer. Wala akong pakialam sa mga papel na yan. 10 taon. 10 taon na silang nagsasaka. Alam mo ang kahulugan nun. Ako ang kapatid ni Rafael, kaya akin ang lupa na yun. Kapatid. Pero saan ang kasulatan? Nasaan ang deed of assignment na ibinigay ni Rafael? Paano mo nalaman yan? May mga bagay akong alam na hindi mo aakalain. Alam kong itinago mo ang mga papeles. Alam kong binigyan ka ni Rafael ng karapatan sa mga magsasaka. Kung makapagsalita ka... Ano? Papatayin mo ko? Katulad ng ginawa mo kay Rafael? Anong sinasabi mo? Alam ko ang lahat, Marcelo. Kung paano mo pinagtakpan ang tunay na dahilan ng pagkamatay ni Rafael. Sinungaling! Bakit ka natatakot? Bakit ka nanginginig?
May tinatago ka ba? Isang salita pa! Isang salita pa! Patayin mo ko para managdagan ng dugo ng iyong mga kamay. Pero tandaan mo, ang mga magsasaka, may karapatan sila, may kasulatan, at hindi mo mapipigilan ang katotohanan! Wala silang mapatutunayan! Sigurado ka? Paano kung may kopya ako ng mga papeles? Paano kung alam ko kung nasaan ang tunay na kasulatan? Hindi pwede! Katulad ng sinabi ko, may mga bagay akong alam. At kung may mangyari sa akin, lalabas ang lahat ng ito, Marcelo. Sa gitna ng uno sa labas, isang matinding bagyo ang bumabayo sa loob ng mansyon. Ang mga lihim na matagal lang itinatago, unti-unting lumalabas. Ang mga anino ng nakaraan, bumabalik para husgahan ang kasalukuyan. Sa kabilang dako naman, sa bahay nila Pedro at Rosa. Pedro, napag-isipan ko na. Anong ibig mo sabihin? Aalis kami ng mga bata. Rosa, Hindi dahil sa takot. Kung hindi dahil ayokong makita nila. ano? Kung ano ang mangyayari. Kung ano ang gagawin mo. Kung anong magiging ikaw. Tama ka. Hindi nila dapat makita. Ayokong magising ang mga bata na isang araw na ang tatay nila, Tatay nila. Naging isang halimaw. Pedro, ipangako mo sa akin. Ano yun, Rosa? Kapag natapos ang lahat ng ito, kapag nagtagumpay kayo, babalik ka sa amin. Pangako. Babalik ako. Hindi bilang mamamatay tao, kundi bilang tatay ng mga anak natin. At asawa ko, ang Pedro na minahal ko. Saan kayo pupunta? Sa Tia Elena, sa Mindoro. Malayo sa lahat ng ito. Rosa, mag-iingat kayo ng mga anak natin. Hahanapin kayo doon ni Marcelo. Ikaw ang dapat na mag-ingat. Kilala kita. At alam kong hindi ka titigil Hanggat hindi natatapos ang lahat. Pedro, tingnan mo ako. Huling pagkakataon. Sigurado ka na ba talaga? Para sa kinabukasan natin. Para sa mga anak natin. At para sa iyo. Ano ang matitira para sa iyo? Ang pag-asa na balang araw maiintindihan nila. Mahal kita. Kahit na anong mangyari. Kahit na anong maging ikaw. At yan ang magbabalik sa atin sa tao. Ang pagmamahal mo. Aalis na kami bukas. Bago magliwanag. Sige. Hanapin ko kayo kapag tapos na. Pangako. Sa ngalan ng ating pagmamahalan. Mahal ko kayo ng mga anak natin. Kailangan ko lang tuldukan ang kasamaan ng mapag-imbot na si Don Marcelo. Sa dilim ng gabing yun, dalawang pusong nagmamahalan ay maghihiwalay. Hindi dahil sa wala na ang pagmamahal, kundi dahil minsan ang pagmamahal nangangailangan ng sakripisyo. Si Rosa, dala ang mga anak, aalis at dala ang panalangin, pero ang kanyang iiwan
ay magbabalik pa rin ng buong buo. Hindi para sa pisikal, kundi pati sa kaluluwa. Rodora! Rodora, nasaan ka? Lumabas ka! Alam ko may kinalaman ka sa mga peste na yon! Halos maganda basag ang mga gamit sa loob ng mansyon sa pagwawala ni Don Marcelo habang hinahanap nito ang kanyang asawa. Don Marcelo, wala po siya sa kwarto. Ano? Maghanap kayo. Hindi siya pwedeng makatakas. Don Marcelo, may nakita po kaming sulat. Akin ang sulat na yan. Traitor! Traitor ka, Rodora! Traitor! Don Marcelo, ano po? Siguradong nasa mga magsasakayan. Siguradong sinabi niya na ang lahat. Vicente! Ramon! Hanapin ninyo ang walang hiyang babae na yun! Pati asawa ko kinakalaban ako. Sigurado akong dala niya ang mga papeles. Sigurado akong bibigay niya sa mga peste na yun. Hindi. Nasaan ang dead ng mga papeles? Vicente! May sasabihin ka ba? Don, kalma lang po. Kalma. Pinagtaksilan ako ng sarili kong asawa. Alam mo ba kung anong ibig sabihin nun? Magsalita ka, Vicente. Alam mo ba kung anong ibig sabihin nun? Lahat sila kinakalaban ako. Lahat sila dapat mamatay. Hanapin ko kayong lahat. Hanapin ko kayong lahat at wala akong ititira. Sa loob ng mansyon, isang lalaking nagwawala at nawala ng kontrol, unti-unting nabaliw sa galit at takot ang dating makapangyarihang Don. Ngayon ay isa ng halimaw, nakakulong sa kanyang sariling kasamaan, pilit na pinangangatawanan ang mga anino ng kanyang nakaraan. Rodora, pagbabayaran mo ang lahat ng ito. Lahat kayo magbabayad. Sa malaking silid ng mansyon, mag-isa si Don Marcelo. Napalilibutan ng mga lumang litrato at mga bayong ng perang ninakaw sa pawis ng mga magsasaka. Rafael, anong ginawa mo sa akin? Kapatid kita. Pero ano itong ginawa mo? Binigay mo pa sa mga hampas lupa na yun ang lupa. 10 taon. 10 taon raw. At sa kanila na ang lupang ito. At ako na kapatid mo. Alam mo ba kung gaano ako naghirap na katiwala lang? Katiwala habang ikaw binigay mo sa ibang dapat sa akin. Tingnan mo kung gaano karami ng pera. Lahat ang ito para sa akin. Hindi sa mga peseng magsasaka na yon. Bakit? Bakit, Rafael? Bakit mas mahalaga pa sa'yo ang mga walang kwentang magsasaka na yon? Kesa ako na sarili mong kapatid! Kaya kailangan kong gawin ito. Kailangan kong burahin ang lahat ng kabutihan mo. Lahat ng papeles. Lahat ng kasunduan.
Tingnan mo ngayon. Tingnan mo kung ano mangyayari sa mga binamahal mong magsasaka. Lahat sila magdurusa. Lahat sila magdurusa dahil sa'yo. Dahil pinili mo sila. Bakit, Rafael? Ang matinding galit at malalim na hinanakit ni Don Marcelo sa yumaong kapatid ang naging ugat ng kanyang walang hanggang pagkamuhi at kasakiman. Sa halip na isakatuparan ang huling habilin ng kanyang kapatid na ipamahagi ang lupain sa mga magsasaka, kinuha niya at inangkin ang lahat ng ito nang walang pakundangan. Hindi niya lubos maunawaan at hindi niya lubos matanggap na siya bilang kapatid ni Don Rafael ay hindi binigyan ng anumang bahagi ng napakalaking kayamanan nito. Labis niyang inasahan ang mana sapagkat matagal siyang nagsilbi bilang tagapangasiwa ng sakahan. Bagamat mahirap at mabigat ang sitwasyon ni Don Marcelo, patuloy pa rin siyang dinadala ng kanyang konsensya, binabagabag ng mga nangyari. Alam niyang darating ang araw, malalaman ng mga magsasaka ang katotohanan tungkol sa kanilang minana mula kay Don Rafael. Ang kaisipang ito ang nagdulot sa kanya ng matinding pagkabalisa at pangamba sa mga susunod na mangyayari. Unti-unting napalitan ang dating maayos at maaliwalas na muka ng Don. Hindi man siya ang totoong halimaw, pero nagmistula naman itong mas masahol pa sa halimaw dahil sa kanyang kalagayan. Habang naririnig ang mga dagundong at ang malalakas na ulan na tila sumasabay sa tensyon na pinagdadaanan ng sakim na si Don Marcelo, kasabay ng malakas na kulog at kidlata ay Hindi ka katarungan. Hindi. Kaya ngayon, ako ang magbibigay ng hustisya. Hustisya para sa akin. At ngayon, mawawala ang lahat ng binuo mo. Lahat ng pinaghirapan mo. Dahil hindi mo ko pinili. Hindi mo ko minahal bilang kapatid. kasabay ng mga rumaragas ang ulan sa labas ay ang pagsiklab ng nagngangalit na apoy at pagkabasag ng mga basong pinagbalingan ni Don Marcelo. Isang marahas na pagpapakita ng kanyang di maapulang hinanakit sa yumaong kapatid. Hindi niya napagtanto ng mga sandaling yun, isang mas malagim pa at mas matinding bagyo ng paghihiganti ang paparating, handang lumamon ng kanyang kasamaan. Habang siya ay nakahandusay sa sahig, lugmok sa matinding kalasingan, unti-unting bumibigay ang kanyang malinaw na pag-iisip sa mga dambuhalang anino ng kanyang konsensya. Sa gitna ng walang tigil na pagbuhos ng ulan, sa ilalim ng misteryosong bilog na buwan, maririnig ang mga nakakikilabot na mga alulong ng aso. Ngunit ang mga ito'y hindi karaniwang ungol ng mga asong nilalabig sa ulan. Ang kanilang mga alulong may kakaibang himig, tila nagtataglay ng matinding galit at hinagbis ng mga taong uhaw sa katarungan. Ang mga nakababalisang alulong na ito parang babala, isang makapangyarihang hudyat ng napipintong sakuna sa buhay ni Don Marcelo. Sa bawat alulong, tila may kasamang pangako ng isang malaking kaguluhang magpapabago ng kanyang mundo magpakailanman. Narinig niyo yun? Narinig niyo ba ang mga aso? Don Marcelo, masyadong maingay ang mga aso. Nararamdaman nila
Nararamdaman nila ang mangyayari. Don Ramon, hindi po magandang sinyalis ito. Sinyalis? Alam niyo kung anong sinyalis ito? Sinyalis ito ng kamatayan! Mga pesing yun! Dumagungdung ang hangin sa loob ng mansyon habang unti-unting nagkukubli ang buwan sa likod ng maitim at makapal na ulap. Subalit ang magdamag nitong liwanag patuloy na tumatago sa mga bintana ng mansyon. Lumiliwanag sa mukha ni Don Marcelo na ngayon ay unti-unting nawawasak ang kahinaan ng pag-iisip sa bigat ng mga nangyayari. Tila naglalaho na ang kanyang katinuan. Ang mga nakakikilabot na mga alulong ng mga asong patuloy na lumalakas. Papalapit ng papalapit sa mansyon, ngunit wala ng epekto ang mga ito kay Don Marcelo na nakaluhod sa kanyang sariling kalituhan. Hindi ang mga banta ng kamatayan ang kanyang kinatatakutan, kundi ang nagbabantang pagbagsak at pagkawala ng lahat ng bagay na kinasisihan niya ngayon. Ang mga ari-ariang kanyang inangkin sa pamamagitan ng pandaraya. Maya-maya pa'y nayanig ang katahimikan ng gabi. Maririnig ang mga malalakas na kalabog sa iba't ibang sulok ng mansyon, kasabay ng mga nakapangingilabot na hiyawan ng mga tauhan ni Don Marcelo at ang malagim na tunog ng kanilang mga katawang bumagsak sa sahig. Ang dating tahimik na gabi na balot ng mga sigaw at takot at pangamba na sumisimbolo sa nalalapit na pagbagsak ng kanyang matagal nang itinayong kaharian ng kasakiman. Malulong kayo! Alulong pa! Umalulong pa kayo! Dahil bukas, ibang klaseng alulong ang maririnig ninyo! Sa bawat alulong, sa bawat ihip ng hangin ng mansyon na para pang nabubuhay, isang testigo sa pagkawala ng isip ng lalaking dating tinawag na Don, ngayon ay isa ng halimaw na naghihintay ng pagkakataong maghasik ng lagim. Ramon! Para siyang... Oo nga parang baliw. Sinong baliw? Baliw bang matuturing? Ang tao naghahanap ng katarungan! Ang gabing yun ay patuloy sa pagbibigay ng babala. Ang kabilugan ng buwan, ang alulong ng mga aso, at ang hanging umuungol. Lahat ay nagkukwento ng isang trahedya na naghihintay na magaganapa. Ang mga tunog ng alulong unti-unting humihina, napapalitan ng katahimikan at mas nakatatakot. Sino yan? Sino yan? Don Marcelo! Dumating na ang oras ng paghuhukom. Pedro! Hindi! Imposible! Nakikita mo ba ang mga tunay na mukha ng mga magsasakang inapi mo? Demonyo kayo! Lumayas kayo! Bababariling ko kayo! Baril? Akala mo ba matatakot mo kami sa baril mo? Kami na kinuha mo ang lahat! Mamamatay kayo! Mamamatay kayong lahat! Tingnan mo ang aming mga mukha, Don Marcelo! Tingnan mo ang mga multo ng iyong kasamaan! Hindi! Mga demonyo kayo! Demonyo!
Sino ang tunay ng demonyo? Ikaw na kumitil ng mga buhay at pangarap namin! Rafael! Kapatid ko! Tulungan mo ako! Wala na si Don Rafael. Walang makatutulong sa'yo. Ano gusto niyo? Ang katotohanan, ang katarungan. Hindi. Hindi. Oo. Ang katibayan ng iyong pagtataksil. Patawad. Patawad. Huli na ang lahat. Ngayong gabi, pagbabayaran mo ang lahat! Hindi lang ang pangaharas at pangaapi ni Don Marcelo ang nag-udyok sa mga magsasakang aswang upang lusubin ang matanda sa kanyang mansyon. Sunod-sunod na putok ng mga baril na umalingaw-ngaw sa mansyon, hiyaw ng kanyang mga tauhan na nanlalaban sa mga aswang. Ang dating matapang at mapagmataas na si Don Marcelo, mistulang basang sisiw na naghahangad ng pagkalinga, nagmamakaawa na sagipin sa kanyang kaaba-abang kalagayan. Kinuha ng mga aswang ang mga kasulatang pinakaiingatan ni Don Marcelo. Nagkaroon rin ang mga ito ng ideya sa tunay na karapatan sa lupang kanilang sinasaka. Ganon din, binawi ng mga aswang ang lahat ng perang kinamkam sa kanila. Walang itinira ang mga aswang. Binawi nila ang lahat ng kinuha ni Don Marcelo sa kanila. Pilit pa sanang manlalaban si Don Marcelo, pero sinugatan ito ng isang aswang na nilabanan niya. Kaya nag-iwan ng matinding marka sa mukha ni Don Marcelo ng gabing yun. Matapos ang mga pangyayaring yun, umalis na ang mga aswang na mga magsasakang inapi niya. Kinaumagahan, natagpo ang tahimik si Don Marcelo sa isang gilid ng kanyang mansyon. Hindi makausap ng matino. Maging ang mga pulis, walang makuwang testamento mula sa kanya tungkol sa mga bangkay ng kanyang mga tauhan na naging tapat sa kanya. Buhay mang maituturing, pero tuluyan na itong nawala sa kanyang katinuan. Sa kanyang mga kamay, maigpit ang hawak sa lumang deed of assignment, ang katibayan ng kanyang pagtataksil sa sariling kapatid at sa mga magsasaka. Si Pedro naman, sinundan ang kanyang mag-iina sa Mindoro, ayon na rin sa kanyang pangako. Nasusunduin niya ito pagkatapos ng kaguluhang mangyayari. Pedro? Pedro? Ikaw nga ba? Rosa, Pedro? mahal ko. Tapos na ang lahat. Pedro, Rosa, patawad sa lahat. Tonya Rodora, kung hindi dahil sa akin, kung nagsalita lang ako ng mas maaga, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Wala kayong kasalanan. Ginawa niyo lang ang tama. Eto ang tunay ng deed of assignment. Kayo talagang dapat na may mag-ari ng lupang ito. Si Rafael, bago siya namatay. Kaya pala, Rosa, tapos na ang dilim. Hindi na babalik ang dating ako. pangako Pedro. Pangako, ang Pedro na dating kilala mo, ang Pedro na mahal mo, siya na lang ako magpakailanman. O sige, aalis na ako. Magpapakalayo-layo ako para magsimula ng bagong buhay. Salamat. Salamat po sa lahat. Ang lupang ito ay para sa lahat. Para sa mga anak natin. Para sa kinabukasan ng nakararami. Papa! 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 Mga anak ko. Mga anak.
Papa, patawad kung kinakailangan kong maging ibang tao. Pero ngayon, kumpleto na tayo. Papa, salamat. Nagbalik kayo. Masayang masaya ang mag-anak sa bagong kabanata ng kanilang buhay. Bumalik sila sa dating tahanan, sa sakahan na kanilang minahal at inalagaan sa loob ng mahabang panahon, ang lupang matagal nilang inaasam at inaasahang mapa sa kanila. Ayon na rin sa kasunduan ng tunay na may-ari na si Don Rafael. Bilang pagtubos sa mabibigat na kasalanan ng kanyang asawa, buong pusong tumulong si Doña Rodora upang maibalik sa kanila sa mga tenant ang mga lupang ipinangako sa kanila. Ang mga lupang ito na dating kinuha at inangkin ng kanyang asawang si Don Marcelo na ngayon ay nakakulong sa isang mental hospital. Ito ang naging kaparusahan ng kanyang walang hanggang kasakiman sa kayamanan at sa labis niyang pagkauhaw sa materyal na mga bagay. Sa paglipas ng mga araw, linggo, buwan at mga taon, patuloy na namuhay ng mapayapa at masaya ang mag-anak bilang mga magsasaka. Taas noong pinili ni Pedro ang magpatuloy sa pagsasaka. Taglay niya ang matatag na prinsipyo sa buhay. Walang makakain ang ating mga kababayan kung walang magpapatuloy ng mahalagang tungkulin ng pagtatanim ng palay. Ang kanyang desisyon ay naging inspirasyon ng maraming mga magsasaka sa kanilang lugar at naging simbolo ng pag-asa at pagbabago. Papa, tingnan mo, may bagong sisiw na yung manok natin. Pa, natuto na po ako mag-araro katulad mo. Daan-daan lamang anak ha, may oras pa tayo. Kumain na muna tayo, mainit pang sabaw. Alam mo Rosa, hindi ko inakalang magiging ganito tayo kasaya. Dahil nagbalik ka sa tunay mong pagkatao. Pa, kwento ka naman po ulit tungkol sa mga aswang. Hindi na anak, ang mga kwentong yun ay dapat nang kalimutan. Mas maganda ang kwento ng ating pamilya ngayon. Sa ilalim ng puno ng mangga, ang pamilyang dating hiwalay ngayon ay nagsasalo-salo sa hapag. Ang dating takot sa dilim, napalitan ng tawanan at kwentuhan. Si Pedro, na minsan kinain ng dilim, ngayon ay nagdiningning sa liwanag ng pag-ibig ng kanyang pamilya. Mga anak, tandaan ninyo, ang tunay na lakas, hindi sa dahas, kundi sa pagmamahal. At sa pagpapatawad sa sarili. Ang mga sugat na nilika ng kasakiman ng isang tao, unti-unti nang napagagaling. Hindi dahil sa simpleng paglimot, kundi dahil ang kanilang natutunan sa buhay. Ang tunay na pagpapatawad ay isang proseso. Isang prosesong nagdudulot ng kalayaan sa puso at isipan. Hindi nangangahulugang kailangang kalimutan ang nakaraan. Ang paglimot ay natural na bunga lamang ng tunay na dalisay na pagpapatawad. Sa pamamagitan ng tapat na pagpapatawad ng buong pamilya, ang tunay na kapayapaan at kalayaan ay kanilang naranasan. Tuluyan ang nabaon sa limot ang dating pagkakakilanlan ni Pedro at namuhay siyang mapayapa bilang isang karaniwang magsasaka. Ang kanyang nakaraan naging bahagi na lamang ng mga kwentong binibitiwan sa hangin. Mabilis na lumipas ang mga araw habang isinasaayos nila ang mga kinakailangang dokumento mula sa Tax Declaration, Transfer Certificate of Title o TCT, Deed of Absolute Sale, hanggang sa Certificate of Land Ownership Award. Lahat ng ito ay bahagi ng proseso upang legal na mailipat sa kanilang mga pangalan ang bahagi ng lupang ipinagkaloob sa kanila
nang yumaong si Don Rafael. Sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program, sa wakas, dumating na ang pinakahihintay na araw, ang normal na paglilipat ng titulo sa kanilang pangalan. Sa harap ng mga kinatawan ng Department of Agrarian Reform, tinanggap nila ang kanilang Certificate of Land Ownership Award, ang tagumpay ng kanilang mahabang paghihintay at matyagang pagsasaka. Tunay nga, bumubuhos ang mga biyaya sa mga taong may dalisay na puso at malinis na kalooban. Ang kani-kanilang kwento naging patunay na ang pagiging matapat at masipag na magsasaka may gantimpala. Ang legal na pagmamay-ari ng lupa na kanilang pinagpaguran ay mapapasa kanila na sa mga oras na yun. Ito na po ang mga titulo. Kayo na po ang legal na may-ari ng lupang ito. Mga kapatid, dumating na rin ang araw na ito. Salamat sa iyo, Pedro. Kung hindi dahil sa iyo. Titulo! Sa atin na ang lupang ito! Congratulations po. Bawat pamilya ay may kanya-kanyang bahagi ng lupa ayon po sa Agreement for Lands Transfer. Kung buhay lang sana ang mga ninuno natin, nakita sana nila ito. Nakita nila tayo, Pampilo. At ngayon, tayo na ang magpapamana nito sa ating mga anak.